Sa inyo mga kapatid, pagpapatuloy lang natin yung verse natin sa 1 Corinthians chapter 13 verses 4 to 7. Love is patient, love is kind. It does not envy, it does not boast, it is not proud. O yan, nakalima na kayo. Ang sunod natin ay it does not dishonor others. So pag may pagmamahal ka, you're not shaming anyone, you are not bringing guilt to anyone. So umpisa ko siya sa story na isa sa pinamagandang story for me that shows the mercy and kindness of God. Ito yung sa story ng adulterous woman. Makikita niyo sa John chapter 8. Yan, basahin niyo lang yung buong talata. Sabi ko sa inyo, ang ganda ng story na yan. So, summarize ko lang, nung time na yun kasi, may mga Pharisees na gustong hulihin si Jesus sa mga tinuturo niya, kumbaga, para mahuli siya. Kasi ayaw na nga nila sa kanya kasi para bang nasasapawan sila sa power, para bang mas magaling siya sa kanila, parang ganun. So, ang nangyari kasi dito, nagdala sila ng babae. Tapos, ang sabi nila, this woman is an adulterous woman. Sabi nila kay Jesus, anong gagawin natin dito? Kasi pag sinabi niya na yung batas sa Law of Moses, pag may nakita silang adulterous woman, is kailangan nilang stone to death. Sino yung mag-stone to death? Yung mga accusers, yung mga witness. Yun ang dapat ang unang babato. Now, nung time na yon, yung Roman law, meron siyang pinagbabawal yung mga Hudyo na mag-execute ng tao. So, bawal nilang gawin yan. Bawal nilang mag-stone basta-basta just because may law sila. Kasi under sila ng Roman Empire that time. Now, ngayon, pag sinagot ni Jesus, patuhin natin, kalaban naman niya Roman, so pwede siyang hulihin. Ngayon, pag sinagot naman niya, hindi, wag niyong batuhin. Kasi nga, itong mga Pharisees, lagi siyang sinasabihan, di ba? Friend of the tax collectors, friend of the sinners. Kumbaga, wina-water down niya yung sin. Kumbaga, for him, yan, ganun yung gusto nila iparating na. Pag sinabi ni Jesus na huwag niyong batuhin, sabihin niya, minamaliit mo yung sin, hindi mo tinuturing siya na na ayaw siya ng Diyos, ganyan. So, either way, parang sa tingin niyo walang panalo, di ba? So, ito na yung nangyari. Dinala na yung woman. Ang unang ginawa ni Jesus nung sinabi sa kanya, anong gagawin natin dito? Dapat batuhin natin siya ayon sa batas ni Moses. Ginawa ni Jesus. Nagsulat lang siya. Bumaba siya, nag-bend siya. Tapos nagsulat siya sa ground. Tapos tumayo siya. Tapos sabi niya, kung sino sa inyo ang walang sala, or sabihin natin hindi nagkasala, siya yung unang bumato. Kasi sabi sa batas, di ba? Yung unang accuser, yung unang witness, siya yung bumato. Tapos, nag-bend uli siya, nagsulat sa lapag. Tapos, nakita mo, unti-unti umalis yung mga tao. Tapos tumayo ulit siya. Sabi niya sa babae, babae, asan yung mga tao dito? May nag-condemn ba sa'yo? Sabi ng babae, wala po nag-condemn. Na-paraphrase ko lang. Sabi ni Jesus, I do not condemn you either. Go. Stop sinning from now on. That love, sobrang gandang example niya na it doesn't dishonor other people. Diba? When you have love for someone, you do not shame them in public, diba? You do not rebuke them in public. I mean, there are processes kung paano nangyari sa church, diba? I have an experience in the past, diba? Na ganun. Kuya, nagsalita ka tapos ikukuwento sa pulpito. Ikukuwento ng church kung ano yung kinuwento ng isang tao na kasalanan niya. Tigilan natin. Huwag na natin gawin yun because love does not dishonor other people. We're not here to shame others, di ba? We're not here to condemn them because who are we? Pag inisip mo, kung wala si Jesus sa buhay mo, you're the first one. Di ba nga sabi ni Paul, he's the chief of sinner. Meaning, kung wala si Jesus sa buhay niya, siya yung pinakamalala. Siya yung pinakamalalang tao. Di ba? Kasi hinuhuli niya, ina-arrest niya yung mga disciple nun dati. Pero God changed him. And that would be the same with us. We have to trust that God will change people. Kung may mga taong nakasakit sa iyo, kapatid, ako na yung sasabi na we are sorry. I'm sorry kasi ganyan din ako dati. But I hope that you can forgive them as well. I hope that you forgive them and trust in God. Do not look into men because sabi ng Diyos, di ba? Curse is the man who trusts in man. So, wag mong tingnan yung tao. Tingnan mo and give them forgiveness. Diba? I know that it hurts. I know it's a valid feeling. And I was once like that too. So, I know it. I know the feeling. Kaya we just have to trust God
that He will not shame you if you will come back to Him. Sinabi niya sa dulo, go and sin no more. That doesn't necessarily mean na be perfect. Hindi yun yung sinasabi ni Jesus. Ang sinasabi niya, huwag ka na maging slave sa sin na kumakapi sa'yo, na nagtitake hold of you, labanan mo. Hindi sa pamamagitan mo, kasi hindi mo kaya yan. Ikaw lang. Posible. Pero sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Again, sa mga tao dyan na nasaktan, na shame, God does not see shame in you. No, do not let sin be your identity. Don't let it be. You can come to God in a humble heart and with a repentant heart. Diba? That God wants to erase your shame and He wants to fill it with His glory. The glory that's coming from Him, the freedom that is coming from Him. Kaya kapatid, simulat sa ang message ng Panginoon, bumalik ka. Do not let sin overtake you. Do not let sin, di ba? Na, ayoko na, ganito na ako. No. God wants to transform you into a better person. Not, di ba, madalas, we want to be a better person. Hindi kaya yan. Imposible yan. Ginawa ko na yan actually. Maraming tao, pag tinanong mo yung mga matatandaan, mga Kristiyano, it's so impossible to change on your own. Kahit gawin mo yung habits, atomic habits na yan, mga ganyan. It can change, but babalik ka. Because without the power of God, no one can change. Tandaan niyo mabuti yan. Without the Holy Spirit in you, you cannot change. And you can only receive the Holy Spirit if you receive Jesus, if you believe in Jesus. Kapatid, kung hindi mo pa ina-accept si Jesus, simpleng prayer lang. Na, Lord, I'm a sinner. I've done many things. I've done many bad things. I don't want to be like this anymore. I'm very hopeless. But I know that you do not want to shame me. You see my value. You see the importance. Kaya ka bumaba. Lord, mamatay sa krus ng Kalbaryo at mabuhay muli to save someone like me. Not to shame me. Gusto mo makipisan, gusto mo makishare ako sa glory mo, Lord. Kaya ka bumaba dito. Ang kapatid, sabihin mo lang, Lord, I receive you right now. I want you to be my Lord and Savior. In Jesus' name, Amen. Kapatid, sabi ng Lord, go from now on, sin no more. Don't let sin take over you. Don't let it enslave you again. Find freedom in Jesus. Have a blessed day.